Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits, mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga, at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, Mexico. Muchas gracias, Zamboanga. Bago po akong magdikod po, ito may napakaganda pong pinadala po ng ating katiits. Ito yung upang i-decode o ipa-analisa po. At maraming salamat po katiits sa inyong pagtitiwala sa aking pag-decode mga katiits. Sa abot kong makakaya, aking pong i-decode po yan at i-analisa mga katiits. Ako po muna yung magpapasalamat po sa mga bagong subscriber, bagong followers ko at mga bagong viewers. Maraming salamat po sa inyo sa inyong walang sawang pagtingkilik, walang sawang panonood, walang sawang ito'y pagtangkilik po sa aking YouTube channel. Ito'y bagamat ito'y bago pa lamang at alam ko po someday po ito'y lumaki, ito'y mag-grow sa inyong tulong katiits. Kaya po mga katiits, muli at ako'y nagpapasalamat po sa inyo sa inyong walang sawang pagsubaybay katiits. Yung mga palang gusto pong magpadikod o pag-analisa po sa mga treasure symbols, treasure sign, treasure markers po, pwede niyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. At yung aking profile po doon ay yung naka-sunglass po ako, naka-shade. Yung po ang inyong pipiliin dahil marami pong akong kapangalan na Alejandro Sanchez po na lumalabas po doon sa Facebook page. So ang inyong pipiliin po na Alejandro Sanchez, yung naka-shade, yung naka-sunglasses po ako doon. At ang gagawin nyo po, kailangan print tayo, i-add print nyo ako mga katiits para po ma-send nyo po at maipadala nyo po yung inyong mga treasure symbol, treasure sign, at treasure markers mga katiits na pwede nyo ipadikod o ipa-analisa po sa akin. At maraming salamat pa pala sa mga previous po, yung mga nagdaan po na mga nagpadikod po sa akin at sa awa ng Panginoon. Ito na may ating natugunan at ito po ay may mga items rin po na na-retrieve. Thank you so much mga katiits. Sana po yung mga katiits po natin dito po sa Luzon, Visayas, and Mindanao at kahit sa labas po ng bansa, tayo po ay biyayaan sana po tayo ng pong may kapal ang ating mga katiits. Ito yung hinahanap po natin ng mga item mga katiits. Lalo-lalo na dito sa Pilipinas, yung mga treasure item po ng Yamashita treasure mga katiits. Okay po mga katiits, inulit ko po, Alejandro Sanchez po yung aking Facebook page at yung naka-sunglass o naka-seat po ako doon, yun yung pipiliin katiits. Okay po, ako po tayo na po magdidikod po sa isang ganda pong treasure marker. Ito ay isang letter D at ito'y isa pang isang strategic na treasure marker mga katiits na ito po ay malimit na ginagawa po ito ng isang Japanese mga katiits. So ito'y D. Pwede po itong isang item po, pwede itong deposit item mga katiits, o ito po ay isang legit marker mga katiits na ito ay nagtutukoy po ng positive item mga katiits. So isang deposit o positive item yung letter D mga katiits. So yun po ang gagawin nyo po mga katiits. Ito po ay madalas kong pinaalala po sa mga katiits po natin na itong pinaka-treasure marker, kailangan po nyong i-check o pwede nyong i-detect po ng metal detector or gold locator kasi nga posible po mayroon tinatawag na rock enclosed item o pwede po nilang lagyan po ng mga giveaways po yung item or pwede po dyan mismo nila ilagay po yung hinahanap po natin na item mga katiits. Okay po, so yun po, madalas po na mayroon na naka-retrieve, mayroon na nakakuha at mayroon na nakakita, nakasumpong na mismo nasa mga treasure marker yung item. Yung pala po ay nariyan lang at hindi na lumayo kung saan-saan pa mga katiits. So yun po ay unang-una, i-check nyo po ng metal detector or gold locator yung pinaka markers nito. Kasi nga sa tingin ko ito medyo malapad at medyo kalakihan po ito ng na treasure marker. Pwede po ito matawag natin na big boulder markers mga katiits. So sa mga big boulder markers mga katiits ay madalas po mayroon tinatawag na enclosed rock enclosed item mga katiits. So yung pwede nyong pukpukin po ng martilyo
pukpok yan po niyang maso or medyo yung bato na may katigasan po, pwede yung pukpukin yung buong pinaka-markers. At alam niyo po tunog solid at alam niyo yung tunog ampaw. Pag sinasabog tunog solid, ibig sabihin siksik yung bato, walang problema. Kung halimbawa yung pukpok mo at dyan sa ibang porsyon at maluwag at ampaw po yung tunog, ayan, magduda na po kayo at pwede pong may laman po yung pinaka markers doon mga katiits. Kasi nga, bakit iba ang tunog, solid ang tunog sa kabila, ampaw. So, posible po, kaya nga po, minsan po hindi lang minsan, madalas po sumpong nakakita po yung mga katiits po natin na mismo sa treasure markers mga katiits yung item. So, yan po mga katiits. Ito isa po sa mga aking binibilin po na madalas po ay aking pinaalala na huwag kalimutan po yung pinaka treasure marker ng tutsik na ito po ay matingnan po ng maigi, na ma-check po ng maigi kung mayroong treasure hunting equipment o mga metal detector, pwede yung i-check po yan. Ito po ay yung iba pong mga ating titingnan po mga katiits ay i-check nyo po mga katiits yung pinaka paligid nito mga katiits, yung paikot. Ano-ano po yung mga paikot mga katiits? Yung po yung apat na sulok po, yung east, north, south mga katiits. Okay po, sa distansya po ng 3, 5, 7 mga katiits hanggang 1, 3 hanggang 7 meters po ang layo, ang distansya po. Baka po mayroon po tinatawag po na yan, coordinated markers, countersign markers mga katiits. So yun po, at tingnan niyo po yung paligid, pwede nyo suyurin po ng metal detector or gold locator mga katiits. Okay po, so aking pong pinaalala po na madalas po yung mga ganitong big boulder markers o medyo may kalakihan, ito po ay minsan po ay madalas po nasa mga countersign o tinatawag na counter markers yung item mga katiits. Okay po, yung apat na sulok po, yung north, south, east, and west, sa distansya po ng 1, 3 hanggang o 1, 5 hanggang 7 meters po ang layo. I-check nyo po yung layo na yan sa distansya nito mula sa pinaka-markers nito mga katiits na may naka-agree po na letter D at posible po yan ay distance mga katiits. So, kung ganyan po yung pagkakuha po na pagka-analisa po natin, posible po ay nasa malayo ng konti mga katiits. So, hindi yan mismo sa pinaka-marker mga katiits. So, yun po ay isa po sa mga indication po na i-check nyo po yung paligid. Yung apat na sulok, apat na kanto, yung west, east, north, and south sa mga katiits. Okay po. Kapag nakakita po kayo ng mga pwede pong gumagamit po kasi yan ng mga old century tree, mga kahoy na pwedeng nakaukit po ng letter D yan. O pwede rin yung mga tumpok ng mga bato na small stone at mayroon ding naka-engrave nakaukit na bato na letter D o kaya nga tinatawag niya na countersign o tinatawag na coordinated markers at posible yung katiits na nandoon po yung item na roon mga katiits located. Minsan po doon sa mga countersign markers nila linalagay yung item at yung tinatawag na coordinated markers ay doon din yung talagang pwede nila nilagay yung item mga katiits. So, kaya nga may tinatawag sila dyan ng mga countersign, coordinated markers sa mga treasure item mga katiits. So, yun po, yun yung mga strategy, yung mga style po ng mga Japanese, Korean at Chinese mga katiits sa pagtago po ng mga item po nila mga katiits. Okay po, so ito po mga katiits, ang ginagawa po kasi ng mga Hapon mga katiits, yung mga arrowhead, yung mga nakatukoy po ng mga facing po north, south, east ay minsan po yung mayroon silang nakatukoy, halimbawa nakatukoy po sa bandang west, yung pala yung item pala ay nasa bandang east. So baliktad, so reverse. Ngayon, yung minsan po yung arrowhead po, may mga arrow na nakatukoy doon sa north,
yung pala yung item na nakita ay nasa south. So, ganyan po ang ginagawa po ng mga Japanese po at Korean sa pagbabaon po ng kanilang at precious at mga valuable items mga ka-TH. Okay po. So ito po yung mga pinaka giveaways items po. Ito po ay mga item po, mga ito yung mga soldier po, Japanese soldier, Korean soldier, Chinese soldier po. Nung ito'y siguro nung ito'y natapos na itong umalis na po na umupa na po yung gira po ng World War II ay kanya-kanya po nagtago po ng mga item po at ito po ay hindi na mag-aanong kalakihan sa pagkabaon po o sa pagkabarid po ng mga item. So, kaya nga gumagamit po ito ng mga treasure marker at ito'y kung sa pagbabalik po nila ay madali po nilang ma-retrieve at makuha yung mga item na kanilang tinatago mga ka-TH. So, yun po, ay naulit ko po mga ka-TH, i-check po yung paikot. I-check po yung paikot ng itong mga pinaka-treasure marker na ito yung naka-letter D at baka po mayroon yan sa tinatawag na counter sign at tinatawag na coordinated markers na di gaanong kalayuan. Pagkatandaan po sa distansya po na 1, 3, 7 hanggang 7 meters po ang layo. Sa north, ganun din po yung distansya, 1, 3, 7 meters. Sa south, same distance po mga ka-TH. Ganun din po sa west, 1, 3, 7 meters ang layo. Also, yung bandang east mga ka-TH na 1, 3, 7. Yan po ay yung area na yan ay i-check nyo po ng metal detector or gold locator mga ka-TH. At pansinin nyo po yung paikot na yan na hindi gaanong kalayuan. Sabi ko nga sa distansya po ng 1, 3, 7, baka may tinatawag nga yan na counter sign o tinatawag na coordinated markers at pwede po nandun po yung item mga ka-TH. Madalas po yan na doon po nila linalagay yung mga item na kanilang tinatago mga ka-TH. So yun po, huwag niyong kaligtaan po mga ka-TH na pag-check po yung apat na kanto, apat na anggulo po sa ito'y paligid po ng treasure sign mga ka-TH, treasure markers sa distansya po ng 1, 3, 7 mula dyan sa north, sa south, west, and east mga ka-TH. Okay po, yung mga bago pa lang sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas. Maraming salamat po. God bless us always.